Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Dagdag na pamumuhunan ang inaasahang madadala ng Presidential Trade and Investment Mission o PTIM ng Amerika mula sa nakaschedule na pagtungo nito sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Maria Teresita Daza, karagdagang capital-intensive investments ang inaasahang may dadala ng trade mission sa innovation economy ng Pilipinas, sa clean energy transition nito, gayon din sa critical mineral sector at sa food security. Anya, ang PTIM ay una sa serye ng malalaking commercial events sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong taon at testamento sa resolusyon ng dalawang bansa upang mapalawak at mapalalim ang public-private partnerships para sa enduring, inclusive at sustainableng paglago. Dagdag pa nito na ang trade mission na pangungunahan ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo ay follow-through sa binitiwang commitment ni U.S. President Joe Biden kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa naging opisyal na pagbisita nito sa Estados Unidos noong nakaraang taon. Nito lamang weekend nang ianunsyo ng White House ang trade mission nito sa Pilipinas na aarangkada mula Marso 11 hanggang 12. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, magkakaroon ng tapyas sa fuel surcharge ang domestic at international flights sa susunod na buwan. Sa abisong inilabas ng Civil Aeronautics Board o CAB, ibababa sa Level 5 mula Level 6 ang fuel surcharge sa Pebrero. Ibig sabihin maglalaro na lamang sa 151 pesos hanggang 542 pesos mula sa 185 pesos hanggang 665 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights, habang 498 pesos hanggang 3,703 pesos mula sa 610 pesos hanggang 4,538 pesos naman sa international flights depende sa layo. Paalala naman ni CAB Executive Director Carmelo Arcilla, lahat ng airlines na nais na magtakda o mangolekta ng fuel surcharge ay kinakailangang magsumite ng kanilang aplikasyon bago ang effectivity ng kanilang bagong singilan. Samantala, welcome naman sa ilang airline companies ang ginawang pagpapababa sa fuel surcharge sa darating na Pebrero. Ayon kay Cebu Pacific President Sander Lau, umasa silang ang tapyas sa fuel surcharge ay makahihikayat sa mga pasahero na ituloy na ang kanilang travel plans ngayong bagong taon. Kasabay ng bawas sa fuel surcharge, nangako rin si Lau na sasabayan ng Gokongwei-led airline ang tapyas ng mas marami at abot kayang flights sa susunod na buwan. Para naman kay AirAsia spokesperson Steve Dailisan, welcome sa kanila ang hakbang ng CAB lalo't napapanon ito mula sa sunod-sunod na pista sa mga probinsya. Ibinida rin nito ang kasalukuyan nilang one-way base fare na 6 to 8 pesos sa lahat ng domestic destinations sa bansa sa layong mapalakas pa ang kasalukuyang demand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHil na mapataas sa 5 hanggang 10% ang intellectual property o IP filings ngayong taon. Sa panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, optimistiko si IPOPHil Director General Roel Barba na mas maraming IP applications ang kanilang matatanggap ngayong 2024 kumpara sa kanilang natanggap noong nakaraang taon. Sa huling pulong balitaan ng opisina noong nakaraang buwan, iniulat nito ang halos 2% pagtaas sa IP filings mula Enero hanggang Oktubre ng 2023 kumpara sa kaparehong panahon ng 2022. Tiwala naman si Barba na mula sa historical figures at pag-alpas ng bansa mula sa pandemya ay matatamo rin nila ang target ngayong taon.
Nauna na nitong sinabi na palalakasin pa ng kanilang ahensya ang awareness sa intellectual property, partikular sa benepisyo nito upang mas marami pang individual ang magpasa ng kanilang aplikasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na 3 malalaking logistics firms ang nagpaplanong magtatag ng kanilang regional hub sa bansa. Ayon kay BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, 3 logistics companies ang tumitingin sa Clark, Freeport and Special Economic Zone bilang lugar na pagtatayuan ng kani-kanilang pasilidad sa Pilipinas. Hindi na muna nito pinangalanan ng 3 kumpanya, ngunit sinabi nitong pinaplansya na ang mga kasuduan kasama ang Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC bago ang formal na pag-anunsyo sa unang quarter ng taon. Sakaling tuluyan ng maisakatuparan, sinabi ni Bingkang na tinatayang 3 hanggang 4,000 trabaho ang malilikha ng 3 pasilidad sa Clark. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.